Hallelujah. Sa online man to or on-site. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon at nasa on-site po. Tayo po ay tumayo at sa day 8 po ng ating prayer and fasting, no? Ang dami nating naging revelations, ang daming revelations ng Panginoon. Pero I believe na sa darating pang mga araw, madami pang i-reveal ang Panginoon. Madami pa tayong matatanggap sa Panginoon. Hallelujah. And this night, Lord, we pray, Panginoon, na talagang mag-manifest ka sa buhay namin, Panginoon. And God, ibaba mo ang banal mong presensya, Panginoon. And God, sa pagpupuri namin, sa pag-worship namin sa iyo, Panginoon God, mapapurihan ka namin at maitaas namin yung pangalan mo. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay pumalakpak at awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. This is our, hallelujah, on-site man to, online, sumabay ka sa pagpuri sa ating Panginoon, hallelujah. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Let's lift the name of Jesus. As we encounter your love again, here into our hearts will come alive. As we declare your praises, oh, 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 oh. Thank you, Jesus. As we declare your praises, oh, 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 oh. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bilhan po natin ang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, katagpuin mo kami sa gabing ito, Panginoon. Hindi kami papayag, Panginoon, na hindi natin maranasan, na hindi kami ma-amaze, na hindi kami mamangha, Panginoon, sa kabutihang gagawin mo ngayong gabi, Panginoon. Lord, we are ready. Our hearts are ready, Panginoon, to receive. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Come on, let's worship our God. Hallelujah. Thank you, Jesus.
gabing to, may pinapasabi ang Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Despite of everything na kasalanan natin, na ginagawa natin, I believe sa nagdaang day na nagpe-pray and fast tayo, may nire-reveal sa atin ng Panginoon. At sa lahat ng revelations na yon, isa yung na nire-reveal sa akin ng Lord na yung never-ending love niya sa akin, sa ating lahat. Kasi ang Panginoon, hindi niya tinitignan kung ano yung kasalanan mo. Tinitignan niya yung kabutihan ng puso mo. Hallelujah, Jesus. And this song, maglalambing lang tayo sa Panginoon. Maglalambing tayo na mahal natin din siya, na Lord, punuin mo kami, God, this night, ng pagmamahal mo, ng overwhelming, never-ending love mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. I love you. You love me. You love me. Jesus, you love me. I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. You love me. You love me. Let's sing. You love me. Jesus, you love me. I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. You love me. You love me. Inaanyayahan ko na lahat ay umawit. Hallelujah. Jesus, you love me. I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. You love me. You love me. You love me. Jesus, you love me. I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. You love me. You love me. You love me. Jesus, you love me. I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. Let's receive it. I receive it. I receive it. I receive it into my heart. Your overwhelming, never-ending love. I receive it. I receive it. I receive it into my heart. Your overwhelming, never-ending love. Hallelujah. This time tayo naman yung maglalambing sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. I love you. Lahat ng may nagmamahal, lahat ng nagmamahal sa Panginoon, kumanta, Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus, Lord God. Thank you, Jesus. My heart is overwhelmed. I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I am overwhelmed. My heart is overwhelmed. I receive it. I receive it. I receive it into my heart. Your overwhelming, never-ending love. I receive it. I receive it. I receive it into my heart. Your
Hallelujah. Samahan niyo po akong basahin natin yung Matthew 6, chapter 6, verse 19 to 20. Don't save treasures for yourself here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves can break into house and steal them. Instead, save your treasure in heaven, where they cannot be destroyed by moths and rats, and where thieves cannot break in and steal them. Your heart will be where your treasure is. Ang ganda lang po nung kinanta natin din kanina, no? Never-ending, overwhelming love of God. Sabi po dito, no? Sa binasa kong verse, yung huling sentence po, your heart will be your treasure is. Kamusta yung puso mo ngayon? Ano yung bagay na binibigay sa'yo ni God ngayon? Pwedeng bigat yan, pwedeng sakit yan, pwedeng karamdaman yan, or pwedeng anything na hindi ko man nasabi ngayon, no? Pero, ang sabi lang dito ng Lord, no? Where your heart, there will be your treasure is. So, alam ng Lord yung puso mo ngayon, alam ng Lord yung sitwasyon mo ngayon, alam ng Lord yung katayuan mo ngayon. And I pray, no, for tonight's gathering natin, no, this prayer and fasting, no, this second week of prayer and fasting, napakaraming ipapakita at ipapamala sa atin ni God. Excited na ba kayo, church? Ayun. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, God. Dahil tapat kang Diyos, Lord. Napakabuti mong Diyos sa amin, God. Lord, I pray, God, na mas makita lang talaga namin, God, na yung puso namin, God, sobrang nagtitiwala sa inyo, God. Lord, yung hindi namin sukat akalain, Lord, na kaya namin gawin yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal mo, God. Lord, maibalik talaga namin, Lord, yung same love na pinapakita mo sa amin araw-araw, God. Lord, we are not deserved, Lord, sa mga bagay na pinagkakaloob mo, God. Pero God, sobrang salamat, God, dahil hindi mo pinapakita sa amin, God, at pinaparamdam sa amin, God, na hindi kami deserved, Lord. Lord, I pray, God, kung ano man pong bagay, Lord, yung nilagay mo sa puso namin, God, bago po kami pumunta sa lugaring ito, God. Lord, ngayon pa lamang, God, tulungan niyo po kaming ibigay yung bagay na yon, ibigay yung bigat na yon, God. Ibigay yung lahat-lahat sa amin, God, para po sa inyo, God. Lord, tatanggapin namin na maluwag sa puso namin, God, kung ano man po yung mga gusto mo pong ituro sa amin, God. And Lord, I pray, God, na tunay nga, God, sa gabing ito, God, makita namin, God, na hindi kami yung nagkikip sa sarili namin, God. Dahil, Lord, mawawala rin sa amin yun eh. But God, kami, God, yung nagbibigay, Lord. Kami, God, yung magbibigay, Lord, sa iba. Yung love, Lord, yung respect, even God, yung same passion and same dedication na pinagkakaloob mo, God, sa amin araw-araw, God. Yun din, God, yung makikita ng mga tao sa paligid namin, God. And Lord, I pray, God, this second week of prayer and fasting, Lord, sobrang dami mo, God, na ipagkakaloob sa aming word, Lord, na kahit kami, Lord, sobrang ma-amaze, Lord. Kahit kami, Lord, sobrang mai-inlove pa sa inyo, God. And Lord, ngayon pa lamang, God, Lord, kinausap mo na kami. At Lord, kayo na po yung patuloy na magbibigay pa sa amin, God, ng mga bagay na great and mighty things coming from you, Lord. Kaya God, maraming salamat, God, sa gabing ito. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, Lord, at amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. So, sige po. May script po ako dito talaga. Bago ko po makalimutan, no, kasi medyo bigatin po yung ating speaker for tonight. Ayan. So, sige po, simulan ko na po ipakilala ang ating speaker. Excited na po ba kayo? Ayun. Marahil lagi niyo po itong nakikita sa stage. Saka marahil lagi niyo rin po itong nakakasalamuha dito sa Praise Church po, no? Our speaker for tonight is one of a kind leader, to her disciple and great worship leader. Yun po yung pagkakilala ko sa kanya. A lovable wife, a mother of one network, and my mama mentor as well. No other than Mama Pastora Grace Santos Regondola. Sama-sama po natin palakpakan si Pastora Grace Regondola. Ayan. Gusto mo ba yun, Ma? Ayoko yung bigatin kasi parang literal yun, baby. Okay.
Actually po, it is really my privilege to be speaking in front of you. Wow, English. And ano po, talaga namang nakasuporta sa akin yung mga primary leaders. Maraming salamat po. Salamat po ng maraming. Kahit di po nakalista yung pangalan nyo, nandito po kayo. Okay? So magandang gabi po sa inyo pong lahat. Pinagpalang gabi po sa inyo pong lahat. So, part po ng ating pong week 2 ng ating pong prayer and fasting. So, welcome po sa day 8. Okay, at naniniwala po ako sa paghakabang po natin sa second week ng ating pong prayer and fasting, mas gigil na gigil tayo sa presence ni Lord. Amen? Okay, kumbaga mas excited tayo, okay, marami tayo ina-expect na revelations coming from the Lord. So yun po talaga yung inaasahan natin. And at the same time, gusto ko po i-take yung moment po na ito, nabatiin po yung mama ko, kasi birthday niya po today. So si Mami Joy, ang Mother Earth po ng Root Network ay nag-celebrate po ng birthday niya today. So, happy birthday, Ma. Alright? So, nais ko po, simulan po sa illustration po na ito. Okay. Sino po dito yung nakaranas na po ng ma-include po sa group activity or group reporting? Pwedeng thesis, pwedeng reporting, etc., etc. Nung high school po ako, naku, ang dami ko pong Manila paper na nasayang dahil po sa reporting. So I guess po, nakaka-relate po sa akin yung marami sa inyo, even yung mga kaidarang kong estudyante. Wow! Okay. Actually po, meron po tayong ginagawang usually, o common po pag tayo po ay nag-group reporting. Okay, ano po yung usually ginagawa po natin? Aside sa kumakain ka na kumakain pag group reporting. Okay, matulog. Actually po, ito po, common po yung word na ito. Ito po ay tinatawag na brainstorming. Or to brainstorm. Ano yun, Shine? Hello po sa mga nasa online. So brainstorming, ano po ba yung ibig sabihin po ng brainstorming? Ano po yung ginagawa natin pag po tayo po ay nagbe-brainstorming? Usually po, ito po yung nagbabatuhan po kayo ng mga conclusions. Ano pa kuya? Binabato yung isip. Tapos nag-gather ka ng mga best practices o kaya best ideas. Di ba po? Tama? And then kung sino po yung may best na idea, sa tingin yung best idea, siya po yung ine-execute natin. Okay? Sa ating pong reporting. Or even siguro sa church or kung ano man. Mahalaga po yung brainstorming. So, minsan po, may kwenta po sa akin yung asawa ko about sa brainstorming. Hindi, about po dun sa group reporting pala. Kasi asawa ko napahilig ito mag-aral. Parang sabi ko nga sa kanya minsan, dapat nag-doktor ka parang si Ate Ja. Kasi parang pag nag-aaral kayo, ang sipag-sipag. May gusto mo nagbabasa parati ng libro. No? Anyway, so ang kanya pong strategy or idea pagdating po sa group reporting or group activity, nagpipili po siya ng mga, syempre, ka-team niya. No? At ang parati niyang sinasabi or idea niya, is, sige, ako na bahala sa chibog nyo. Tsaka sa materials nyo. Sagot ko na yan. Pero wag nyo akong pagre-reportin. Okay? Wag nyo po akong isasali dyan. So, basta siya na bahala sa gastos. Pero hindi siya pwede mag-report. So, parang exempted siya. And at the same time, isa pang idea niya, or strategy niya po, pinipili niya yung pinakamatatalino sa klase. Sino pong gumagawa nun? Okay, so pinipili niya yung mga matatalino sa klase niya, tapos dun po siya nakikigrupo. Tapos, syempre, kapag matatalino yung mga klase mo, mas madali yung buhay mo. Best idea, anong result nun? Best grades or good result. Pero I believe po, no, lahat po tayo, meron po talagang brilliant ideas. No? Pwede pong sa iba't ibang levels po ng buhay talaga natin. Or creative thinking. Pero nais ko pong sabihin po sa inyo na wala pa rin pong tatalo sa God's idea. Kala ko sa Alaska no? So wala pa rin pong tatalo. So kahit gaano po karami kang ideas o na brainstorm o na gather na conclusions, wala pa rin po yung tatalo sa God's idea sa buhay po natin. Amen po ba doon, church? Amen. Alright. So, nag-research po ako ng iba pa pong ibig sabihin po ng salitang ideas. Sa pakilabas nga po, yan. So, ito po yung iba pa pong words na pwede pong synonyms, no? Ito po yung a thought or suggestion as to possible course of action. It can be a plan, the aim or purpose. It can be an objective, goals, or target.
Yan. So, meaning po, actually marami po talaga tayong goals and objective po sa buhay natin. Pwede pong sa family, pwede pong sa finances, pwedeng sa career. So, halimbawa po, sa family mo, usually po, ito po yung naririnig ko sa mga life group po namin or siguro sa mga ibang kakilala ko po talaga. So, ang objective nila o kaya goal nila sa families, makapanood po ng online, ng church, ng praise church, ng makita po yung mga sila mga konde-konde para po sa praise talk, no? And eventually, makakilala po sa Panginoon. Amen ba doon? So, syempre yun yung ina-aspire natin. And then at the same time, meron din po kayong plano sa finances. Sino pong gusto dito makaipon po ng 1 milyon ngayong taon? Ang hina. 1 milyon ngayong taon? Amen. Actually po, isa yun sa mga goals namin, 1 million saving this year. So Lord, be with us. And then, career mo naman or goal mo naman sa career, syempre po gusto po lahat dito ma-promote. No, pwede pong empleyado ka lang, pero eventually gusto mong ma-promote as assistant manager, etc. And then kung sino po yung nag-iisip po na magkaroon ng business, so gusto mo rin po i-prosper ng Panginoon yung business natin. Actually po, sa business, usually po sa mga nagsa-startup po ng negosyo, ang una mong iniisip, ang idea mo, ano yung papatukin ng mga tao na negosyo? Siyempre, lalo na pag nagsisimula ka. Tapos ano po yung mga posibleng, ano kaya yung gusto ng mga kabataan? Lalo na po pag alam mo yung target market mo. So, kumari, mga kabataan, so dapat ganito yung mga gusto niyan. Okay, etc. And then, kapag naman pag may business ka naman na, ang idea mo naman na susunod is mag-iisip ka kung ano yung mga, pwedeng mga launch mo na products, o pwedeng mga posibleng produkto, na lalo pang tatakiligan din ng mga tao. Kasi po sa business ako, natutunan ko din po yun nung nag-secret base kami na hindi ka po pwedeng mag-offer ng same na produkto. Nang parehas na parehas. Kunwari po si Jollibee, lahat po ba ng menu niya parehas na parehas? Nag-iiba po siya. Meron po siya ngayong crisp cut fries. Tama ba ako? So meron po siyang sa McDo, meron po silang shake fries. Na dati hindi naman yun, seasonal lang yun. Hindi naman ino-offer every time yun. So at the same time, may mga ibang pang produkto. Dati ang manok po ay regular lang. Ngayon po may spicy na. Tapos meron pang na-invento sa Jollibee, yung parang merong may honey. No, yung parang ganun. Kasi po tatakilikin ng mga tao, itatry nila kasi bago. So yun po yung naiisip natin, no, na pagdating po sa business. Tapos even po sa ministry. Sa ministry naman po, yan. Meron po tayo, nag-strategize po tayo, lalong-lalo na po sa mga harvest events po natin. Tama? Namimiss niyo po ba yun, yung harvest events? Ay, ang hina. Di po nila namimiss. Namimiss niyo po ba yung harvest events? O, di ba, ano po ginagawa ng mga life group leader niyo pag malapit na po yung harvest event? Umiiyak. Nay, hindi po dadating yung life group ko. Hindi. Actually, pag harvest events po, usually po kami, day before or week before nung harvest event, nag-strategize na kami. O paano mo i-invitein si ganito? O paano mo i-reach si ganyan? Paano mo i-follow up si ganito? O paano mo pupuntahan yung mga bataan mo sa ganitong lugar? So nagpaplano kayo, di ba? Nag-strategize kayo. Nagbe-brainstorm kayo. So, pero ang gusto ko pong, at sa tingin ko po, napakadami pa po nating ideas or plans or goals sa buhay po natin. Pero nais ko pong i-emphasize that one God idea is worth more than 1,000 good ideas. Ulitin ko po Sabi po ni Mark Batterson, one God idea. So ibig sabihin, just imagine, isang idea lang ng Panginoon, kaya niyang, kaya niyang lampasan, no? Yung 1,000 of good ideas na meron tayo o iniisip po natin. Okay? So just imagine, ganun po talaga, immeasurable. Yung pag-iisip po talaga ng Panginoon. And then, hindi po talaga natin kayang higitan more than we ask or even imagine. No, ang idea, ang plan po ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ko po kanina, aminado po tayo, nag-set po tayo ng sarili po nating plans. No, even po sa mga nanonood po online, lalo-lalo na po pag tungtong po ng 2021, sino po dito yung gigil na magplano? Kami po, gigil kami magplano. So tapos na yung 2020, 2021 na. Sige, plano tayo, anong susunod? Negosyo, etc. Diba? So kasi, yun talaga meron ka talaga innate sa sarili mo na gusto mong i-plan. No, yung buhay mo, etc. And then, aminado po tayo, napakarami nating plano, pero ang tanong, is that really God's idea in your life?
So yung plano po ba, o yung God's idea mo po ba personally, ay katumbas po ng plano o idea din po ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? So nais ko pong i-share po sa inyo, yung dalawa lamang po ito. I would like to impart to you two things. So how to receive God's idea. Excited na po ba tayo? Okay? Pakisabi po sa online, excited na ako to receive God's idea. Okay? To receive God's idea. Number 1, to receive God's idea, immerse in the presence of God. Okay? Immerse in the presence of God. Actually po, nung first week po ng prayer and fasting, ang target po natin, you and God. Di ba po tama yung first week na dineclare po sa amin ni Tatay Loy, for you and God. Kumbaga, makipagbuno ka talaga sa Panginoon, magsik ka talaga, magsoak. Kaya po ginamit ko yung immerse eh. Ang word po kasi na immerse is soaking, get into the presence of God. Yun po, no? So, yung first week po natin ng prayer and fasting, I believe na puno po tayo. Amen? Online or on-site po. Pero, I believe po, katulad po ng dinedeclare po natin, pagtungtong po natin ng second week, kasi po may third week pa eh. We believe po mag-level up yung ating pong desperation sa Lord. Amen? Amen? So mag-level up yung ating paghingi sa Panginoon ng mga revelations and words niya. Okay, sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Sabi po dito, trust in the Lord, seek His will, and then ano po yung pangako po ng Panginoon? He will show you which path to take. So, yun po yung pagtitiwala po sa Panginoon at pag-isik po ng Diyos. Immersion po yun sa presence ni God eh. Kasi naniniwala po ako, nile-level up po ni God yung pagtitiwala natin sa Diyos once na tayo po ay nasa presence ni God. Dati po, di ba, parang kapag wala ka sa presence ni God, parang hina-hina ng loob mo. Pero pag nasa presence ni God, tumatapang ka. Parang, Lord, sige Lord, kahit ano yan, tutumbahin natin. Alam mo, makikipagsapa. Tutumbahin natin yan. Kasi andun yung kapangyarihan ng Panginoon na tinatransform niya yung life natin because of the power of the Holy Spirit. Okay? So naniniwala po ako, the more you draw yourself closer to God, the greater He will draw Himself closer to you. Amen ba doon? The more na nilalapit po natin yung buhay natin sa Panginoon, mas lalo rin pong nilalapit ni God yung sarili niya sa atin. Mas lalo niyang nire-reveal sa atin yung mga bagay na gusto niyang magawa natin, mga bagay na gusto niyang mangyari talaga in totality sa buhay po natin. Okay? So, God's ideas are only revealed in the presence of God. Okay? Sabi po yan sa ating pong devotion, wala pong idea. Okay? Kahit po umattend po kayo ng conferences, okay? Nare-reveal lang po ang God's idea in the presence of God. Alam niyo po, sobrang ko pong na-appreciate yung special moment namin ng Lord. No? Siguro po, ang laki po na nagagawa ng on-site talaga, yung congregational. Kasi online and on-site, malaki po nagagawa niyan. Pero alam niyo po ba, ang laki-laki po na nagagawa ng divine moment mo with the Lord. Yung quiet time mo with God. Kasi may mga times po talaga, minsan di ba parang, lalo na nung before, nung 2020, medyo pabitiw ka na eh. Yung parang, Lord, magitiwala ba ako? Parang gano'ng katagal ba ito? Nahirapan na ako. So, di mo maintindihan eh. No, yung mga bagay-bagay, hindi mo, Lord, bakit ba nangyayari ito? Ang dami mong tanong. Pero alam niyo po ba, you will discover the answer to your questions when you immerse yourself in the presence of God. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan po ng malakas po ang Panginoon? God ideas are only revealed in the presence of God. Wala pong ibang paraan. Wala pong librong makakasagot nun. Wala pong tao o kahit sinong leader ang makakasagot nun. Si God lang at ang presensya ng Diyos ang makakapag-reveal ng mga ideas na para sa'yo. Amen? So, yun po no, God ideas are only revealed in the presence of God. So, aminado po tayo dyan na marami po talaga tayong plano sa buhay. And sometimes, doing our own will or doing our own plans. At madami po tayo, parang madalas po nag-fail po tayo, nadi-disappoint. Sino po yung nagdi-disappoint dito? Kapag kayo po, nagpa-plan po kayo on your own, tapos nag-fail. Di ba po nadi-disappoint ka? Tapos parang feeling mo, you're not doing enough.
Pero alam niyo po ba, that's the time also when you need to seek God and you need to pray more to God. Kasi doon lang po siya pwedeng mag-reveal sa'yo ng mga bagay na dapat mong malaman. Sino po dito aminado ka sa nangyayari sa buhay mo? Kasi ako po, hindi ko po personally alam syempre yung kwento ng bawat isa po sa atin. And I believe nung last year, very challenging year to us, kanya-kanya po talaga tayo ng pinagdaanan. Tama po ba yan? Diba? Pero doon mo makikita na ang sagot lang talaga sa marami mong tanong o discovery mo sa marami mong tanong is kapag nag-kneel down ka na sa Panginoon at nag-start ka ng humingi sa Diyos ng revelation. At mangyayari lang nga po yun pag tayo po ay nasa presence ni God. Actually po, last 2020, meron po kaming karanasan ni Pastor JR. Okay? So, yung secret base po namin ay nawala. Okay? So, siguro, mostly po sa inyo, may idea po kayo na ganun yung nangyari. Parang, ang tendency po kasi, matagal namin pinangarap yon. Siguro, lalo po sa mga nakakilala personally sa amin. So, parang, pinagtuunan mo syempre ng panahon, ng pera. Kasi syempre yung mga empleyado namin, mahal na mahal din namin, napamahal na sa amin. Kasi po 2 taon po yun eh. Lalo na po yung monumento. And then katatayo lang po nung SB Nova. So, nung time na nag-undergo ng crisis po last year, gulong-gulo yung isip po namin. Hindi namin alam kung anong gagawin. Kumbaga, nagsisik kami ng wisdom talaga sa Lord. Lord, ano ba? Tutuloy ba natin to? O i-stop na ba natin to? Etc. Tapos naisip ko, and then hanggang po nag-decide na po kami na totally stop po siya. Dahil po, kapag hindi na namin in-stop, mas mahihirapan po kami kasi magpapile up po yung finances, yung babayaran, etc. And then, one time, nagsabi ko sa kanya, mahirap pong mawalan. Tama po ba? Hindi lang po negosyo, siguro mahal sa buhay o ibang bagay o ano pang trabaho. Mahirap po yun, masakit. Pero mahirap pong mawalan ng negosyo o ano pa mang bagay. Pero alam niyo po kung ano na-discover ko. Mas mahirap pong mawala sa presence ni God. Mas mahirap po. Sabi ko nga po sa husband ko, imagine niyo po kung nawalan ka ng trabaho o nawalan ka ng negosyo, tapos nawala ka pa sa presence ni God, saan ka napupulutin? So, imagine, parang iniisip ko, Lord, kung wala kami sa presence ni God, baka hindi ko na alam, baka nabaliw-baliw ka na. No, hindi mo na alam eh. Pero dahil minakakapit pa sa'yo at nagre-reveal pa sa'yo si God, meron ka pang new hope eh. Meron ka pang inaabangang bagong bagay dahil sa presence ni God. Amen ba doon? At alam niyo po, one thing po na sobra ko na-appreciate din is yung prayer and fasting. Kung di po ako nagkakamali, ito po yung longest na prayer and fasting natin. Tama po ba? Kasi ang usual yung dinideclare natin, 7 days lang. Pero ito po, just imagine, 21 days. At kung gusto nyo pa pong sumobra, 40 days, lubos-lubosin nyo na. Di ba po? So, imagine, ganun po yung gusto nating hilingin sa Panginoon na desperation sa Panginoon kasi kailangan po talaga natin ng presence ni God. Alam nyo, na-discover ko din po na ang dami palang benefit ng presence ni God. Ang dami. Number 1 po naisip ko, bumubuti ka. Bumubuti ka pag nasa presence ka ni God. Gumaganda yung character mo. Gumaganda ka physically. Totoo po yun. Tama ba ako? Kasi po parang nag-shine yung glory ni God sa life mo eh. Parang di ka naniniwala sa akin. Okay. So even po sa online, maniwala po kayo, gumaganda po kayo dahil sa presence ni God. Kasi po nag-shine yung glory eh. Di ba? Okay. So, at the same time, alam nyo po ba, pag nasa presence tayo ni God, bumabait ka. Bumabait ka. So, tignan nyo nga po yung katabi mo, mas mabait na siya ngayon kaysa dati. Mas mabait na siya. Sa mga nasa online, mas mabait ka po ngayon kaysa dati. Dahil nasa presence ka po ni Lord. Amen? Then at the same time, kapag nasa presence ka ni Lord, sino po dito tumatapang? Lumalakas ang loob. No? Parang, pag may adversity, tas nasa presence ka ni God, kaya ko yan. Geriron, parang ganon, di ba? Tapos at the same time, alam niyo po ang pinaka-last, pag nasa presence ka ni God, tumatalino ka. Tumatalino ka. Kasi dating hindi mo naiintindihan, dating hindi mo alam kung anong gagawin, pasok ka sa presence ni God, after nun mag-reveal si God sa'yo ng susunod mong gagawin. Alam mo na kung ano yung step na susunod mong tatahakin. Amen?
So tumatalino po tayo every time na tayo po ay nasa presence ni God. Sino pong excited na tumalino pa? Sino pong excited na tumapang pa? Amen. Isa nga pong pinakamalakas na palakpak para po sa Panginoon. That is the benefit of us being in the presence of God. Okay? Kaya po wag po nating i-miss yung revelation po talaga ni God sa buhay po natin. Wag po nating i-miss yung moment po na ito. Okay, na tayo po ay nasa kalagitnaan po ng prayer and fasting. Lahat po tayo, nagisik po talaga ng kalooban ng Panginoon, ng idea po ng Diyos sa buhay natin. Do not miss the revelation and word from God. So yun po talaga yung nais ko pong sabihin sa inyo. Siguro po, noong mga nakaraang panahon, o mga nakaraang moments, medyo na-miss mo yun. Kahit po ako personally, aminado po tayo dyan. Parang na-overwhelm ka, hindi ng love ni God, na-overwhelm ka ng maraming problema sa buhay. Nakalimutan mo na ang kailangan mo lang pala na sagot sa mga problema mo ay ang presence ni Lord. Amen? Kaya po, don't miss the chance to experience the presence of God. Amen? Amen. Pangalawa po, is to receive God's idea, change our perspective about God. Okay? Change our perspective about God. Ang totoo po talaga nating problema, sabi rin po sa, binabasa po natin kay Mark Batterson, ang totoo po nating problema sa buhay, hindi po yung family problem, hindi po yung financial problem, hindi po yung relationship, hindi po yung katabi mo, o nanay mo, o kung sino man. Ang totoong problema, ano mo? Alam mo po kung ano ang totoo mong problema. Yung maliit na pananaw mo sa Panginoon. Yung small or low view mo sa Diyos. Yun po talaga yung malaki nating problema. Kasi sa totoo lang po, madalas po, aminado siguro tayo dyan, ang liit ng tingin natin sa Diyos. Minsan nagda-doubt ka, Lord, kaya mo pa talagang gawin yan? Sure ka ba? Baka naman hindi. Aasa lang ako, tapos di mo naman gagawin. Tama po ba? Ang problema po natin madalas is ang baba-baba o ang liit-liit ng tingin natin sa Panginoon. So katulad po nung narinig po natin kahapon na sermon, Dream Big, ang size daw po ng ating dream o pangarap sa buhay ay equivalent din po ng paano mo bigyan ng pananaw ang Diyos. So kung maliit ang dream mo, equivalent doon ano? Maliit din ang pagtingin sa Diyos. Tama? And then kung malaki naman ang pagtingin mo sa Diyos, o malaki naman ang pagtingin mo sa Panginoon. So vice versa. So kung malaki ang dream mo, malaki din ang paningin mo sa Diyos. Kasi nga po, ang madalas nating problema, yung doubtful spirit, yung doubtful heart. Na madalas ka natin kino-question, yung kakayanan po ng Diyos na gawin yung malalaking bagay sa buhay mo. Sino po dito humihiling ng imposibleng bagay ngayon pong 2021? Sino po? I believe lahat po. Iba-ibang areas nga lang. Pwedeng sa family mo, pwedeng sa career mo, pwedeng sa business mo, pwedeng sa ibang bagay. Pero alam mo na kung wala ang Panginoon, o wala ang kalakihan ng Diyos, hindi pwedeng mangyari yun sa buhay natin. Amen? So, change your perspective about God. Naniniwala din po ako na kung ano daw po yung pananaw natin, yun din po yung galaw natin. Okay? So, ibig sabihin, kung naniniwala ka na malaki ang Diyos, dapat ang kinikilos mo, malaki din. So, let's say gusto mong magka-business o gusto mong mag-enter into another venture. Di pa siya ganun nagbo-boom kasi nagsisimula ka pa lang. Pero mag-act ka na parang CEO ng company. Kaya ang tawag ko kay Ate Tess, CEO of JTG, yun ang tawag namin parati ni Pastor JR. No? Mag-act ka na as CEO. No? Mag-practice ka na. Amen? Tapos, let's say, kung gusto mo magkaroon ng malaking bahay, practice ka na. Huwag ka na masyadong bumili ng maraming gamit, baka di na kayo magkasya. Kami po, sa bahay po namin, maraming binibili yung mama ko na masyadong maraming halaman. So, plantita po kasi siya. So, pag pumasok po kayo sa bahay namin, yung paglabas pa lang po, puro halaman na yun. Tapos pagpasok mo, there's more. So, meron pang halaman. So, pag ano mo, ay, halaman, uy, may halaman. Actually, di na nga po ma-identify ng mga pamangkin ko kung totoo siya o hindi. Sa dami. Tapos may mga times, pati mga bubuyog, pinapasok na yung bahay namin, paro-paro. Tapos tinanong ko mama ko, sabi ko, bakit ang dami-dami mo naman kasing halaman? Sabi niya sa akin, gino-joke niya ako.
Sabi niya kasi, nagpe-prepare na ako kasi magkakaroon na tayo ng malaking garden. Oh, di ba? Garden lang, walang bahay. So, alam niyo po, kumbaga parang mag-practice ka na. Let's say, kuwari sa ministry, gusto mo ng multitude. Yun yung idea ni God para sa'yo. Di ba? Pananaw ni God para sa life mo. At yun din yung gusto mo eh. Ngayon, mag-practice ka na mag-speak ng maraming tao, sa maraming tao. I-practice mo ng mag-reach out sa mga campuses. Kausapin yung mga life group mo, mag-strategize ngayon pa lang. Kahit di pa kayo masyado nagkikita-kita. Pero ngayon pa lang mag-strategize na tayo. Dahil pag nag-normalize po tayo, tignan nyo po, talaga namang matindi, baka 2,000, 3,000 tayo sa VMall, di tayo magkasya. Dahil lahat po gigil na gigil sa harvest. Amen? Amen. Actually, favorite ko nga doon yung yung recording, Yvonne. Favorite ko talaga yung recording sa sa life group. Ako yung una parati nagpapasa pag recording sa life group. So ano ang pananaw natin, yun po yung galaw natin. If we have a bigger view about God, yun din po yung magre-reflect sa actions natin. Amen? So ngayon pa lang po, i-practice na po natin, isipin na po natin, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung idea ko? Ano ba yung plan ko? Ano ba yung objective ko? And then dapat, sabayan mo siya ng actions mo, ng galaw mo. Amen? So this is the assurance coming from God. Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So ibig sabihin po, hindi po talaga natin kayang arokin ng isip po natin ang isip po ng Diyos. May plan ka, pero wag mong i-underestimate, mas malaki yung plan ng Diyos sa'yo. Amen? May idea ka, pero higit doon, yung malaking idea ng Diyos para po sa atin. And then, ito po, very remarkable din po sa akin ito. Jeremiah chapter 32, verse 27. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Tanong, is anything too hard for me? So, nire-reveal na ni God kung sino siya through His Word, na ang laki-laki ko, anak. Mga imposibleng bagay kaya kong gawin. Wala nang mahirap sa akin eh. Tapos, nagda-doubt ka kung gagawin ko yung malalaking bagay na yun sa buhay mo. Ba't ang liit-liit ang tingin mo sa akin? Ito na nga ako eh. Nung wala nang mahirap sa akin, lahat ng mga bagay na iniisip mo pa lang, di mo pa sinasabi, alam ko na. Amen? So, we have to change our perspective towards God, about God. We have a big God. Amen po ba? We have a big God. Amen po ba? Lahat po na naniniwala ay pumalakpak po na that we have a big God. We are serving a big God. So, let us change our perspective about God. Let us view a bigger God and bigger things are about to unfold in our lives. So, yung pananaw po natin na malaki sa Panginoon, malalaki din po mga bagay ang pwede pong mangyari sa buhay po natin. Amen? Excited po tayo. Mas excited po tayo na habang dumadaan po yung mga araw, matapos po yung prayer and fasting, even matapos po ang prayer and fasting, yung malaking view natin sa Panginoon hindi po magbabago. Amen? So, excited po tayo sa gagawin po ng Diyos. So, review po tayo. The first thing is immerse in the presence of God. And second thing, change our perspective about God. So, yun po yung dalawang bagay na nais ko pong iwan sa inyo. Actually po, when I'm preparing yung lesson po na ito, tinatanong ko po yung sarili ko, ano po yung gusto kong iwan sa mga tao? Pagkatapos ko pong bumaba dito at umuwi, ano po yung nais ko po na ibigay po sa inyo na yung puso po natin na yung word po na ipinagkakaloob natin sa inyo po, okay, sa biyaya po ng Diyos, is maging powerful at impactful. Yung hindi po siya iwang salita po sa inyo. Sige, immerse in the presence of God. Change your perspective about God. That's it. Ang gusto po natin, yung life-changing word that comes from God. Amen? Yung sinasabi mo to immerse in the presence of God. Kasi, alam mo, sa sarili mo, na-experience mo kasi yung kahalagahan ng presence ni God. Kaya mo siya ini-impart sa mga tao kasi kung ano yung na-experience mo, yun din yung dapat ma-experience nila. Amen? Ayoko pong i-miss natin yung presence ni God. At gusto ko pong baguhin natin yung perspective natin about God. Di ba ako nagtestify, naiiyak na ako.
Kaya part po ng testimony po namin, testimony ko po pala, is nung nagdaang 2020, dahil nga maraming pangyayari sa buhay natin, excited po ako mag-2021. Kasi parang gigil na gigil kang magplano eh. Parang babawi kami. Magbabounce back kami. Breakthrough namin to. Parang ganon. Ano ba yan? So, dahil nga nag-2021, siguro po nakaka-relate po kayo sa akin. Sino po yung dito yung parang, Lord, yes Lord, tapos na yung 2020. 2021 na, so panibago na namang expectation, panibago na namang galaw ng Diyos, etc. And then, dahil nga po excited ako sa 2021, maraming bagay o goals ko or ideas ko in the last 2020, kinalimutan ko na po. Kumbaga parang shifting. O parang, sige, 2020 dahil di siya nangyari. Shift tayo 2021. So kalimutan na natin yung mga ganitong mga bagay and then panibagong plan, panibagong goals, panibagong purpose, etc. And then, may mga times po na honestly, parang nasuko ko na. So, kumbaga, parang kung gagawin ni God ulit or kung naalala pa ni God yung pinagpipray mo o idea niya para sa'yo, kung gagawin ni God, hindi okay. Kung hindi gagawin ni God, hindi okay din. Tama po ba yon? And then, in connection po doon, last August 2020, may nangyari pong layoff sa office. So, ako po ay nagkatrabaho bilang bangkera. Ako po ay nagkatrabaho sa HSBC. So, mga katukayo ko, si Maye, si Cha, si Marge, no? Mga nasa local banks yan. So, nagkaroon po ng layoff, August po yun. So, yung time po na yun, nakakasagsagan po ng ating pong COVID. And then, wala pang na-discover na vaccine, wala pa si Pfizer, wala pa si Moderna, etc. So, parang nakakatakot kasi hindi mo alam kung ano yung susunod. Tapos, 13 years na po kasi ako sa bangko. So, 13 years. Iniisip ko, eto na ba yung totoong time para umalis? Kasi siguro, Lord, 13 years is enough. Diba? Baka eto na yung next move mo. Nakarinig po ako ng tinawagan po ako ng HR at ng boss ko. And I was one part of the redundation. So, siguro si Ate Tess makaka-relate sa akin. Yung word na redundation po kasi is yung posisyon mo, wala na. So, kailangan po siyang ilipat sa iba and then, napili po yung India. So, kasi international po kami. So, ang napiling po kuha ng posisyon ko is India. India people. Ayan. So, tapos po, iniisip ko sa Lord, bakit naman itong moment pa? Kasi sa totoo lang po, honestly, gusto ko pong sabihin sa inyo, gusto ko pong ma-redundate. Kasi po bakit? Pag na-redundate ka, tax-free. Tapos po, doble. Tama, di ba, Tetes? Doble, kumbaga, let's say, ito po yung makukuha mo, tax-free na siya. And then, yung years of service mo, multiply pa ng sinasahod mo. So, wow, medyo malaki-laki yon compared sa kung magre-resign ka lang at walang redundancy. So, minsan may mga times ako, sana Lord, ma-redundate ako. Pero Lord, wag naman ngayong pandemic. Iba naman yung sitwasyon ngayon. So, iniisip ko, nung time na nalaman ko po, nakatulala po ako talaga. Kinakausap po ng HR, nakatulala ako. Tapos, pagbaba ko po ng phone, katabi ko po si Pastor Jer, bigla na ako humagulgol. Ano na naman to? Nawala na kami ng SB, mawawala na naman ako ng trabaho. Lahat na lang nawala. Parang hindi ko talaga po maintindihan. Sabi ko po kay Pastor JR, ito na po talaga yung perfect time. Kasi 13 years po, ang plano po talaga namin mag-asawa is mga 15 years or 16 years. Kasi po, totoo ko po talagang plano, magkaanak po ako nang nasa HSBC. Yun po talaga yung plan ko. Goal ko po personally. So, kaya po, tumatagal kasi wala pa po kaming anak eh. So, sige, okay pa yan. Service kasi 15 to 16 years naman yung mga ganun pong mga years. Tapos biglang eto na po yung moment. So sabi ko, Lord, perfect timing ba to? So nag-iisip ako, sige Lord, kung ano yung will mo, let it be done. Okay, so yun na po, no? And then, as the days goes by, kinakausap po kami ng mga union namin, support group namin, kasi, huwag ka lang ba, mawawalan ka? Parang lahat concern na concern. Kasi nga, syempre,
pandemic po eh. Hindi po talaga normal yung sitwasyon. Alam po natin na mahirap makahanap ng trabaho. So nung time po na yun, kinausap ko po yung HR, yung manager ko. Sige, ito na po ba yung best moment? Ano po ba yung pwede kong gawin? Et cetera. Hanggang nagkaroon po sa akin ng financial offer. Kaya ang offer po ay tumataginting na malaki po yung offer. Dahil nga po 13 years po ako sa HSBC, tapos kahit naman pa paano, malaki-laki po yung ating pong tinatanggap. So, nakakalula uy, ito ba talaga to? Parang, sige Lord, mariredundant ako ngayon na. Parang nagkabago yung isip, nag-shift. Kasi malaki po talaga yung offer nila. Pero at the same time, ibaweigh mo kasi pros and cons eh. Tama po ba? Parang, sige, makukuha mo yung pay mo, pero ano susunod? So, tapos sa susunod po doon, ang tanong ko, pinakamalaki ko pong tanong sa buhay ko noon, paano po yung medical benefits namin? Kasi po, honestly po, to tell you the truth, si HSBC po, yung pinagkatrabahan ko po, is one of the best in terms of health insurances. Alam po ng mga anak ko po yan, in terms na nagkatrabaho po kami sa bangko, we are one of the best in terms ng pag-cater ng health benefits. Bakit po? Kami lang po ang may unlimited sick leave. Ibig sabihin, kahit 1 taon ka po na umabsent, bayad ka po ni HSBC. Kahit 2 taon, 3 taon, may bayad ka po. Kasi yung sweldo mo, makukuha mo ng buo. Unlimited eh. And then, kami po yung sa HSBC, sa office po namin, kami po yung meron pong magandang, yung pregnancy something, parang kit siya. Tama, parang ganon. Yung parang, marami po kasi na health benefits sa ibang kumpanya. Correct me po if I'm wrong na usually po hindi covered ang pregnancy, right? So let's say nagtrabaho ka, parang kapag nabuntis ka or whatever, yung panganganak mo hindi po covered ng card, ng insurance. Pero sa amin po iba, covered po yun. Mapa-normal ka, lalo na mapa-CS ka pa. Cesarean section, covered po yun. At di po kami basta-bastang mga ospital. Usually, ang affiliated po namin is St. Luke's BGC, St. Luke's Quezon City. Ako po, ang ospital ko po is Cardinal Santos. So, and then, pag nagtatanong ako sa doktor ko, Dok, paano ba pag nanganak dito? Magkano? Ganyan. Maabot po ng tumataging ng mga 300 hanggang 400. Pero kaya po i-cover ng card ko yun sa HSBC. So, ganun. So, parang iniisip ko. Pero, nung time na yun, honestly po, nung time na yun, minaterialize ko po yung sarili kong pong plano. Kasi dahil may offer nga po sa akin financially, parang minaterialize ko, sige Lord, ako na magpaplano. So, yung matatanggap ko, eto gagawin ko dyan. So, binudget ko na po, etc. Siyempre, number 1 yung tithes. Number 2, asawa ko. Kailangan makatanggap yung asawa ko eh. Nang matatanggap ko. Unfair, no? So, tapos po, tapos nagplano pa kami, sabi ko, sige. November 2020 po last day ko. So, sakto. December, 1 buwan bago mag-end yung 2021. Magpapahinga muna ako ng December. So, in short po, nagplan po talaga ako on my own. Yung idea ko po on what is going to happen is, I'm just relying it on my own. Without considering any other things. So, kung matatanggap ko yan, di ko na inisip kung may benefit ba ako o hindi. O yung dati kong aspiration na mga anak ako dito sa HSBC or whatever. And then, in relation po dun sa kwento ko dun sa trabaho, akalain nyo pong hindi po ako natuloy na ma-redundant. Papalakpak po ba kayo o hindi? Kasi po, sobrang miracle po yun. Miracle po talaga. Alam nyo po hanggang ngayon, nung una po, honestly po, una po hindi po ako natuwang magsistay ako. Baliktad, no? Kasi di ba parang, ang labo ko eh. Parang, nung una, nalungkot ako. Pero nakita ko yung offer, nasilaw ako sa pera. So, nasilaw ako. Sige, tatanggapin ko na. Without considering yung any other things na,
malilet go ko to, etc., etc. Tapos biglang, mag-stay ako. Akalain yung umiyak ulit ako. Sabi ko, Lord, ano na naman to? Ang gulo! Yung parang, kaalis na ako, Lord eh. Tapos biglang pag-stay na ako. Alam niyo po ba, sobrang ibang-iba po yung senaryo nung time na yun. Kasi po, 4 po kaming ma-redundant sa team ko. Yung 2 po, nag-transfer na sa ibang team. Kasi pag na-redundant ka po kasi, hindi ka naman po technically maaalis sa kumpanya. Pwede ka pong lumipat. Pwede ka pong mag-apply. So, ang given po ng redundation, matatanggap mo yung redundation pay mo, yung offer, pag wala ka na talagang posisyon. At all. So, kailangan mo intayin yung last day para wala silang mahanap ng posisyon para sa'yo. So, kami, ang ginawa ko, sige, plano ko to eh. Gusto ko to eh. Kasi ano nyo po, pag ang iniisip ko po kasi, pwede siyang jump start. Yung matatanggap ko, pwede nang pambawi eh. Tapos iniisip ko pa, sige, pag nabawi ko to, magbi-business kami. Tapos, etc., etc. Tapos magkatrabaho ko ulit. Tapos, ang dami ko lalong pera. Parang ganon eh, iniisip mo. Ako hihingi sa'yo, Pastor Mel. Okay. So, yun po, no? Parang ganon po. Tapos biglang, nalaman ko, 4 nga kami, 2 po doon. Wala na. So, 2 na lang po kami matitira. Ako po, 13 years. Yung kabila pong kasama ko, 4 years. And then, ako po, gusto ko nang umalis. Yung isa po, gusto niyang magstay. So, iniisip ko na, okay to, mukhang malaking laban to. Kasi ibig sabihin, hindi ako mapipili. Kasi ako po 13 years, tapos sa 4 years, ang mas pipiliin po sa redundancy, honestly, yung mas bata. Mas mababa po yung benefit niya kaysa po sa akin. Bigla pong nangyari, ako po ang pinili na magstay. Amen po ba doon? Palakpak naman po doon. Kahit sa umpisa, hindi po ako natutuwa. Hindi po talaga ako natutuwa. Okay? Tapos biglang naisip ko po, sabi ko sa Lord, Lord, ano na naman nga ito, no? Pinagsistay mo ko, kahit ayaw ko. So, kumbaga parang testing of waters, may redundation ka na, pero, dahil nagplano ka sa sarili mo, di magstay ka. Parang gano'n, no? Parang nasampal ka na, plano-plano ka, hindi ka naman lang humingi ng revelation sa akin. Hindi ka man lang humingi ng tulong sa akin. Anong susunod mong step dahil lang inoperang ka ng malaking pera? Wala na. Baka, hindi po ganun ako Hindi po ganun yung... Sorry. Hindi po, pero pali po yung pagtingin niyo po sa akin. Okay. So, ito kasi, nahawa ako kay Pastor JR eh. Tapos, yun nga po, no, going back to my story. So, tinawagan ako, magstay ako. Una po, hindi ko po talaga maintindihan kasi nga yung gusto mo eh. Di ba, na para magstay ka, etc. Tapos hanggang nagsabi ako na, Lord, ayoko na pong parang ayoko nang i-manipulate yung plans ko. Kasi nga, di ba, you fail. So, nung time na humingi na po talaga ako ng tulong na, Lord, sige, kung ano po talaga yung kalooban mo, reveal mo sa akin ano yung plan. Reveal mo po sa akin, bakit po ako magsistay? Along sa lahat na nangyari, pipirma na lang po ako okay na eh. Tsaka, very rare po yung case ko, na inoferan ka na biglang babawin. Alam niyo po bakit binawi? Kasi po nagkamali po yung boss ko sa pagbilang. Ganun lang po wala ka kwenta-kwentang dahilan. Nagkamali po siya to. So technically, dapat 4, dapat lang pala 3. Hindi niya po naisip yun hanggang napagalitan siya ng boss ng isa. Bakit 4? Dapat 3. So, just imagine, no, parang ang weird po talaga. Pero ako naniniwala po ko, plano po talaga ng Diyos yun. Kilos po talaga ng Diyos yun. Alam niyo po, ngayon, nagpapasalamat po akong may trabaho ako. Nagpapasalamat po talaga ako. Noong una, hindi ko masubmit yung plan ko sa Panginoon eh. Kasi I'm orchestrating my own plans. Ito yung gusto ko, Lord eh. Pero iba pala po talaga yung idea ni God sa life natin. It is really far beyond. So imagine niyo po, nag-work po ako, work from home. Mag-1 year na po akong work from home. At ito pa po ang kagandahan. Bayad po yung OT ko kahit nasa bahay ako.
So, ang OT ko po, tumatagang pong 80 plus hours a month. Pagod ka nga lang, pero pag nakita mo yung paycheck mo, so, may sumisilaw, uy Lord, okay to ah. Parang OT pa more. Parang gano'n. No? So, you know, kidding aside about finances, baka utangan niyo po ako, hindi po yun. Okay. Kidding aside po, yung makikita mo yung plano pa talaga para talaga ng Diyos sa'yo, is hindi mo unang maiintindihan. Bakit? Pero along the way, when you soak in the presence of God, when you get into the presence of God, God will reveal things to you. Even you don't understand at first. Totoo po yun. Totoo po yun. So, edi konting kwento pa. May oras pa naman ako. And then, bigla pong, nung nakaraang Saturday po, nung una po kasi medyo malabo-labo pa sa akin yung revelation ni God. So, nung kahapon po na nag-mentoring po kami, parang may in-impart pa po sa amin si Pastor Loy, si Tatay Loy, na 10 minutes. No? Siguro hindi ko alam kung matuturo po namin sa inyo, pero baka hindi niya pa po alam as of now. So, pero ang simple lang po doon is, makinig ka. Ano yung word ni God sa'yo? Hindi, syempre, nag-share kami, lahat kami. Ito na yung word sa amin ni Lord. Sa akin po, ito po yung word sa akin ni God. Pwede pong pa-share. Grace, keep on asking. Because in my appointed time, it will be done. Keep on asking. Because in my appointed time, it will be done. Iniisip ko tuloy, Lord, anong kinalaman nito? Kaya po nagpe-prepare po ako ng sermon. Ano kinalaman po nung work ko na aalis ako, biglang pinabalik mo ko, dito sa keep on asking. Siguro alam niyo po, majority po, lahat po alam po ng Praise Church, yung journey po namin or yung battle po namin that we're really praying for a baby. Amen po ba doon? So, and then, na-realize ko, it's been coming 5 years already that we are praying for a baby. Na-share ko po ito sa aming pong mentoring na noon, ang battle ko talaga sa Panginoon, Lord, hindi mo na patatagalin. Bibigyan mo na kami agad ng anak. Hindi ko na ako mag-aantay ng matagal kasi, naglilingkod kami, Lord eh. May mga ganong, di ba? Yung confidence mo na pagkakaloob ng Panginoon. And then, hanggang sa dumaan yung panahon, nag-calculate ako, 2016 po ako kinasal. 2021 po ngayon, so magka-come 5 years na. Siguro po, sa iba, hindi pa ganun katagal, pero ako po natatagalan po ako. Ang tagal-tagal, parang 1,000 years na sa akin. Siguro po, anito po sila Ate TM, believe ako sa pag-aantay nila sa Panginoon. No, pero alam niyo po, yung sa, personally sa amin, Lord, ang tagal na ito, tagal. And then, pag nababasa niyo po yung devotion ko, hashtag Baby David 2016. Eh, hindi nangyari, 2016. 2017, Baby David 2017. Hashtag pa yun. Next year, Baby David 2018 naman. Oh Lord, 2019, Baby David 2019. Eh, di pa ulit. Baby David 2020. Lalong hindi, kasi pandemic. Di pwedeng mabuntis ako noon kasi wala muna, bawal. Kasi po, hindi pa ako pwedeng magpa-doktor eh. Kasi po, dahil po sa pandemic, hindi ako pwedeng pumunta ng ospital. So, totally talaga, hindi po talaga muna ako pwedeng magpakita. So, ngayon po, Baby David 2021. Kasi ito po yung word ni God sa akin. Ang sabi ni God sa akin, keep on asking. So, ibig sabihin, gaano katagal, Grace, ang gusto kong gawin mo, mag-ask ka lang na mag-ask. Kasi trabaho ko, na gawin ko ano yung ina-ask mo. Trabaho ko yun eh. Ang trabaho mo lang, humingi. Yun lang. Di ba ang dali po ng trabaho natin, humingi? Sa trabaho ng Diyos, ibigay yung hinihingi mo. Di ba po napakabuti ng Diyos? And then, yun nga po, no, keep on asking, etc. Tapos sabi ko, nagbibiroan kami ng mga primary. Parang yung Baby David na pangalan, hindi nagbabago. Taon lang yung nagbabago. Baka daw malas daw yung baby. Hindi, joke. Hindi, naniwala sa malas. Hindi, so sabi ko, sige, palitan natin Baby Goliath na lang. Hindi. So, pero keep on asking because in my appointed time. So,
iniisip ko, appointed time, it is not my time. It is not the time of other people. It is not the time of my doctor. It is not the time of any other people. But it is the appointed time and special time of God. And He makes all time beautiful, di ba? So, at ang sabi ng Panginoon, it will be done. And ako, we declare po that the appointed time is this year. In faith, in the name of Jesus. So, in relation po, ng kwento ko ulit, ang dami kong kwento. Pagdating po sa trabaho ko, at dito sa pagbubuntis ko, parang layo, di ba? Nag-work ako, tapos nagkatrabaho ako, gusto ko namin magkaanak. And then it came to my revelation na, alam mo anak, kaya kita hindi pinaalis sa HSBC. Kasi di ba natatandaan mo, na ang prayers mo dati-dati pa, ang declaration mo, is, pag bubuntisin kita, bibigyan kita ng anak, pero hindi mo po problemahin, saan ka kukuha ng pampaanak mo. Di ba, dati mo sa akin hinihingi yun. So, na-remind ako kasi actually po sa pagiging honest ko po, may mga times po talaga sinuko ko na yun. O so Lord, kung bibigyan mo kami ng anak, di go. Kung hindi, di go. Papracticein na lang po namin si Jamaya ang alagaan kasi love na love namin si Jamaya. So, mga ganun, no? Parang may mga times na sinuko mo na yun kasi gusto mo nang ma-graduate. Yung parang every year, yun na pinapanalangin mo. Gusto mo mag-accelerate naman. Lord, iba namang panalangin. Nakakasawa. Parang ganon. Tapos, may mga times masasaktan ka kasi ba't ganon? Parang you're waiting for it. You're giving your life to the Lord, etc. Pero hindi mo maintindihan ano yung purpose niya. So, niremind sa kanila, di ba? Ikaw yung nagpe-pray sa akin, hinihingi mo sa akin yan. Na magka-baby ka, pero at the same time, may provision. So, hindi mo ba naisip na kaya kita hindi tinanggal sa office o sa work mo? It's because gagamitin ko yung work mo na dalawin ang pagpapala para sa provision mo pag nagbuntis ka. So, doon naisip na, kaya pala, Lord. Kaya pala. So, totoo po yung sinasabi ng word ni God, no? Meron po tayong mga ways on our own. Pero iba po talaga yung paraan ng Panginoon. Pero alam niyo po, sobra ko pong na-appreciate na lahat ng revelation na yun nanggaling dahil po sa presence ni God. Hindi ko po talaga maiintindihan lahat po nangyayari. Even po siguro sa inyo po, no? Hindi rin po kayo lahat naiintindihan yung lahat nangyayari. Pero you know what? You will discover the answers to your questions. Being in the presence of God. Being in the presence of God. So even po yung view ko po sa Panginoon, unti-unti pong binabago ni God. Kasi po ako po may myoma po ako, okay, and PCOS po ako. And then, may mga times, ang layo, parang, minsan sineshare ko po yun, na parang yung promise ni God ang layo dun sa circumstance mo. Kasi po nagbe-bleed po ako eh. Alam po ng mga life group ko po yan. Ibang klase po ako pag nagdugo. As in, dugo. No, may mga times, naiiyak ka na lang, Lord, ano nangyayari sa akin? Sabi sa akin ng doktor ko, magpa-ER ka na. Kasi nagdudugo ka. Parang, Lord, ayoko. Ano mga ganon. Iiyak ka na lang kasi hindi mo mapigilan. Talaga nagbe-bleed ka talaga. So, ibang klase. Pero Lord, ang promise mo, bibigyan mo kami na anak. Ang layo. Pero parati lang sa akin sinasabi ni God yan. Keep on asking. Because I have my special appointed time with you. And it will be done surely in my time. Amen. So, to wrap up things, sabi po dito, is let us immerse in the presence of God and change our view about God. And surely, it will change our lives forever. Gusto ko pong iwan huli bago po tayo umawit sa Panginoon. Hindi pa po kami, wala pa po akong anak personally, hindi pa po ako pregnant. Pero, dahil nasa presence ka ni God, parang pinapalakas ni God yung loob mo ulit na mag-hope. Na pinapalakas ng Lord, pinapatibay ng Diyos yung puso mo para i-expect ulit yung malalaking bagay mula sa Panginoon. So, pwedeng hininto mo na yung mga bagay na pinapanalangin mo ngayon. Pangarap mo sa pamilya mo, idea mo about future, idea mo about career. Pero, yung word sa akin ng Panginoon, keep on. Keep on. Keep on. Keep on. Immerse in the presence of God. Be with me. I will reveal things to you, anak. At hindi ka lugi pag nag-reveal ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pwede po bang lahat po tayo ay tumayo? Okay. Saglit po natin kantahin yung
Yung leave me astounded. Sabi po doon sa all my hands have made, I'm laying down. All I have, diba? All dear sa akin, I'm laying in the throne of God. Leave me astounded, leave me amazed. Show me the glory, Lord. So as we sing this song, lalo po tayo mag-soak po sa presence ng Panginoon. Hindi ko po alam, baka habang nag-worship po tayo, even po sa online, may nire-reveal po ang Diyos sa atin, na word ni God sa atin na pwede po natin i-expect. So, tayo pong lahat ay magpuri po sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Let's continue to worship God in this place. Hallelujah, hallelujah.
malakas pong palakpakan po ang Panginoon. Let the presence of God invade us. Lord, reveal amazing things, Lord, in front of us, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, na lahat pinapanganak sa presensya mo, O God. Na hindi po kami lugi na magbabad sa presensya mo, Panginoon. Thank you, Lord, for revealing your word to us. Lord, we're very excited sa week po na ito na magdadaan, na marami pa pong revelations, words, Panginoon, affirmations ang ibibigay mo sa bawat isa po sa amin, O God. Lord, leave us astounded, Panginoon. Leave us amazed, O God. Dalam po namin ang sinasamba po namin Diyos ay malaking Diyos, makapangyarihang Panginoon, banal na Diyos. Lord, sa akin po mga kapatid na narito, O God, iba-iba po ang sitwasyon po ng bawat isa po sa amin. May mga kanya-kanya po kaming plano. Lord, katulad po na amin pong narinig, iba po ang plano mo, Panginoon, sa amin. Far greater than even we ask or even imagine, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin ang mga plano po namin. Continue, Lord, to reveal your plans to us, your ideas to us, Lord. Sa mga nananalangin, Panginoon, ng malalaking bagay this year. Lord, this is your appointed time, O God. Because it will happen, Lord, in your beautiful time. And we claim it, Lord, in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, Lord, sa bawat divine moments namin sa iyo, O God. Sa bawat panalangin po namin. Sa bawat pagluhod po namin sa kanya-kanya po naming mga lugar, O God. Ikaw yung patuloy, Panginoon, na magbigay sa amin, Lord, ng sustaining power, ng revelations, O God. Especially ng direction, Panginoon, sa mga susunod po naming steps, sa mga susunod po naming pinaplano sa taong pong ito. Hindi lang po sa amin pong buhay, even sa amin pong ministry, O God. Hinihiling po namin, Panginoon, ang wisdom mo. Hinihiling po namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo, O Diyos. Wala po kaming magagawa maliban na samahan mo po kami, O God. Lord, wala po kaming pwedeng gawin, Panginoon, kung wala po ang presence mo, Panginoon, sa aming pong buhay. We thank you, Lord. We declare a victorious 2021. We declare a victorious prayer and fasting. We pray, Panginoon, na marami ka pa pong gagawin sa buhay po namin. Hindi ka pa po tapos, O Diyos. And we are very excited. We are looking forward for the things to come. For the things that you will going to unfold, Lord. For we are serving a good God. We are serving a faithful God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Even po sa mga nanonood namin online, inabot mo, Panginoon, ang aming pong panalangin, O God. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Wow. Grabe, no? Habang nagsasalita si Grace, sige makapunta tayo muna, no? One God idea is enough to change our life. And I pray yung one God idea na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon from generation to generation, maranasan po nila. Amen po? So muli, no, reminder po ulit, bukas po ulit, magkakaroon po tayo ulit ng on-site and online din. Kung gusto nyo sa mga leader nyo po, sabihin nyo lang kung sino yung mga a-attend po. Even sa online din po, meron pa rin po tayo. So kita-kits ulit po, no, 7 p.m. exactly po, dito po sa mga mag-on-site and then sa mga online, 7 naman po. And magandang gabi sa bawat isa. At bigyan tayo ng revelation ng ating Panginoon. Amen? God bless and thank you.